Department of Tourism dismayado sa ilang ulit na tapya sa kanilang budget. Hirit po ng DOT, dapat ikonsidera ng pamahalaan ng patuloy na pondohan ang lumalakas na industriya ng turismo na nakapagbibigay ng dagdag na trabaho sa mga Pilipino. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya naging SONA, kung saan nabanggit ng Pangulo malaki pang trabaho ng Department of Tourism, lalo na sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Pero paano magagawa yan ng tourism sector kung natapyasan sila ng proposed budget ngayong taon? Sa 2025 proposed budget ng ahensya, abot sa 3.1 billion pesos ang proposed budget nila na makakatulong na raw na ma-cover ang lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa usaping promosyon at pagdaragdag ng oportunidad. Mula sa dating 1.2 billion pesos na budget noong 2023, bumaba ito sa 200 million pesos at ngayon mas bumaba pa nga sa 100 million pesos. Napakalaking tapyas na yan mula pa noong 2019 na umaabot pa sa 1 bilyong piso na budget ng ahensya. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, sa kabila ng may tuturing na pag-atake raw ng ilang kongresista sa kanilang sektor, tuloy ang kanilang trabaho bilang direktiba din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilikha ng karagdagang trabaho ang kanilang sektor. Perhaps the wording that our good congressman should have used was not underperformed, but underfunded. For the fact of the matter remains that Congress slashed the budget of the Department of Tourism by no less than 83% in terms of its promotions funding, from 1.2 billion to only 200 million in 2024, and slashed it by half, yet again, to only 100 million in 2025. Notwithstanding the measly funding received by the Department of Tourism in terms of promotions vis-a-vis the multi-million-dollar marketing funds of our ASEAN neighbors. And therefore, if we are to make commentaries on performance, we must examine the full plethora of facts. Sa post ni Frasco sa kanyang social media page, sinabi nitong suportado niya ang kanyang mister na si Congressman Frasco na isa sa mga nagtulak sa kanya matapos ang anilay pag-atake ng ilang kongresista sa accomplishment ng ahensya. Dito kanyang inihayag ang mga naging performance ng ahensya sa nagdaang taon, kabilang ng pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Napatanong pa nga si Frasco kung bakit patuloy ang ginagawang budget cutting o pagtapyas ng budget sa tourism sector sa mga nagdaang panahon, bagay ng industriya. Ang isa sa nagiging dahilan kung bakit nakakagawa ng milyong trabaho at may malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Muli nitong iginihit ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA sa kanyang post sa mga hindi inaayos na proyekto na mahiya naman kayo. I'm sure you have heard for Representative Asidre, it signals underperformance of the department, and Representative Ortega said that this means that the DOT has to step up. Your statement. Ibinila din ni Frasco na kahit pa 200 million pesos lamang ang naging budget nila sa nagdaang 2024 ay nakalikha naman ito ng 3.4 trillion pesos na kita sa sektor. Nakapag-hire din ng 6.75 million na Pilipino habang umaabot ng halos 10 milyon ang indirect at induced opportunities. Sa kabila ng pagtapyas ng budget ng DOT ngayong 2025 na umaabot na lang sa 100 million pesos, itutuloy pa rin daw ng ahensya makanakalinya nilang programa para pagtuunan ng pansin ng pagbibigay karagdagang oportunidad sa mga Pilipino at mapalakas pang tourist arrival sa bansa. Sa kabila niya, iginit ni Frasco ang pangangailangan pa ng sektor ng turismo sa usaping infrastructure at maayos na transportasyon.
And that is why we are making sure that the Filipino workforce is able to receive well thought out as well as updated trainings in Filipino hospitality that are up to global standards as well as authentic to our identity as Filipinos. 3.4 billion pesos naman ang proposed budget ng ahensya para sa darating na taong 2026. Erlo Bringas para sa 100% Balita.